Paano kung bigla kang mawala ngayon? Walang paalam, walang mensahe, walang bakas. Sino kaya ang unang makakapansin? Sino ang mag-aalala? At sino ang hahayaan ka na lang na parang wala kang naging bahagi sa buhay nila? Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit may mga taong kusang naghahanap sa atin at may mga taong hindi man lang mapapansin ang pagkawala natin. At baka magulat ka sa malalaman mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Kapag nawala ka, sino ang unang makakapansin? Maraming tao ang naniniwala na ang unang makakapansin ng kanilang pagkawala ay ang pinakamalapit nilang kaibigan, kapamilya o taong madalas nilang kausap. Pero ayon sa psychology, hindi palaging ganoon ang nangyayari. May konsepto sa psikolohiya na tinatawag na emotional presence. Ito ang epekto ng isang tao sa emosyon at pang-araw-araw na buhay ng iba. Kapag malaki ang naging bahagi mo sa routine, damdamin o isip ng isang tao, mas mabilis niyang mapapansin kapag bigla kang nawala. Isipin mo ito, may mga taong araw-araw mong nakikita pero kapag hindi sila nagpakita sa loob ng ilang araw, halos hindi mo mapansin. Samantalang may isang tao na kahit isang araw lang na hindi magparamdam, agad mo nang naiisip kung ayos lang ba siya. Bakit? Dahil hindi dami ng oras ang sukatan ng koneksyon, kundi ang lalim ng epekto ng taong iyon sa iyong buhay. Ayon sa psychology, ang taong unang makakapansin ng pagkawala mo ay kadalasang hindi ang pinakamalapit sa iyo sa papel. Sa halip, siya ang taong may pinakamatibay na emotional attachment sa iyo. Maaaring ito ang taong nakikinig sa bawat kwento mo, umaasa sa presensya mo, o nakararamdam ng seguridad kapag nandyan ka. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong nagugulat tayo kapag may taong biglang naghahanap sa atin. Hindi natin alam na mahalaga pala ang presensya natin sa kanya. Habang ang iba namang inaasahan nating mag-aalala, ay maaaring hindi agad makapansin dahil hindi tayo ganoon kalaki ang papel sa kanilang kasalukuyang buhay. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na nakakakita sa halaga mo, hindi sapat ang tingnan kung sino ang laging nandyan kapag masaya ka. Minsan ang sagot ay makikita mo sa taong unang magtatanong kapag tahimik ka na. Hindi lahat ng nakakakilala sa iyo ay mapapansin ang pagkawala mo. Pero ang taong tunay na konektado sa iyo, mararamdaman agad ang espasyong iniwan mo. 2. Hindi lahat maghahanap sa iyo. Masakit itong pakinggan, pero isa ito sa mga katotohanang ipinapakita ng psychology tungkol sa human attachment. Marami sa atin ang umaasang kapag tayo ay nawala, tumahimik o lumayo, lahat ng taong mahalaga sa atin ay agad tayong hahanapin. Ngunit sa realidad, hindi ganoon gumagana ang isip at emosyon ng tao. Ayon sa psychology, hindi lahat ng koneksyon ay may parehong lalim. May mga taong bahagi ka lamang ng kanilang buhay at mayroon ding mga taong bahagi ka ng kanilang emosyonal na mundo. Magkaiba ang dalawang iyon. May mga taong masaya kapag kasama ka, pero hindi ka talaga kailangan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag nawala ka, maaaring malungkot sila sandali pero mabilis din silang makaka-adjust. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi ganoon kalalim ang attachment nila sa iyo. Sa kabilang banda, may mga taong tila hindi masyadong nagpapakita ng pagmamalasakit. Hindi sila palaging nagme-message o nagtatanong kung kumusta ka. Pero kapag bigla kang nawala, sila pala ang tunay na nag-aalala. Ito ay dahil ang attachment ay hindi nasusukat sa dami ng usapan, kundi sa emosyonal na koneksyon na nabuo sa pagitan ng dalawang tao. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang hindi lahat ng taong mahalaga sa atin ay pareho ang tingin sa atin. Minsan, mas malaki ang espasyong ibinibigay natin sa kanila kaysa sa espasyong ibinibigay nila sa atin. At kapag nawala tayo, doon natin nakikita kung gaano tayo kahalaga sa kanilang buhay. Ngunit hindi ito dahilan para isipin na wala kang halaga. Sa psychology, normal na magkakaiba ang level ng attachment ng bawat tao.
Ang tunay na sukatan ay hindi kung gaano karaming tao ang maghahanap sa iyo, kundi kung sino ang hindi mapakali kapag wala ka. Hindi lahat ay hahanapin ka, pero ang mga taong tunay na nakakabit sa iyo ng malalim ay mararamdaman agad ang pagkawala mo kahit wala kang sabihin. 3. Bakit may mga taong hahanapin ka at may mga taong hindi? Marahil naranasan mo na ito. Bigla kang tumahimik, hindi nagparamdam, o lumayo sa social media. Pagkaraan ng ilang araw may mga taong agad nagtanong kung ayos ka lang. Pero mayroon ding mga taong inakala mong mag-aalala, ngunit tila hindi man lang napansin ang pagkawala mo. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang isang mahalagang salik ay ang tinatawag na emotional investment. Ito ang oras, damdamin, at atensyong inilaan ng isang tao sa isang relasyon. Kapag mas malaki ang emotional investment ng isang tao sa iyo, mas malaki rin ang posibilidad na mapansin niya kapag wala ka. Hindi ito laging tungkol sa tagal ng pagkakakilala. May mga kaibigan tayong matagal na nating kilala, pero bihira tayong isipin. Samantalang may mga taong ilang buwan pa lamang nating nakakasama, ngunit ramdam agad ang pagkawala natin. Ito ay dahil ang attachment ay nabubuo sa kalidad ng koneksyon, hindi lamang sa haba ng panahon. May isa pang dahilan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang mundo, problema at responsibilidad. Hindi ka nila hinahanap hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil abala sila sa sarili nilang laban sa buhay. Ang kawalan ng reaksyon ay hindi palaging katumbas ng kawalan ng pagmamalasakit. Ngunit mayroon ding mga tao na tunay na nakakaramdam ng koneksyon sa iyo. Sila ang mga taong napapansin ang maliliit na pagbabago sa ugali mo. Kapag hindi ka nagparamdam, may kakaiba silang nararamdaman. Hindi dahil obligasyon nilang hanapin ka, kundi dahil naging mahalagang bahagi ka ng kanilang emosyonal na buhay. Kaya kung minsan ay nagtataka ka kung bakit may mga taong naghahanap sa iyo at may mga taong hindi, tandaan ito. Hindi lahat ng relasyon ay pareho ang lalim. At sa psychology, ang taong tunay na nakakabit sa iyo ay hindi kailangang paalalahanan na mahalaga ka. Kusang mapapansin ng kanyang puso kapag wala ka na. 4. Kapag bigla kang naglaho, sino ang totoong mag-aalala sa iyo? Madalas nating iniisip na alam na natin ang sagot. Iniisip natin na ang mga taong pinakamalapit sa atin ang unang maghahanap, magtatanong at mag-aalala. Pero ayon sa psychology, may mga pagkakataong iba ang ipinapakita ng realidad. Kapag ang isang tao ay biglang nawala sa pang-araw-araw na komunikasyon, may dalawang uri ng reaksyon na karaniwang nangyayari. Ang una ay ang simpleng pagkakapansin. Napapansin ng tao na wala ka, pero mabilis din siyang nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Ang ikalawa ay ang tunay na pag-aalala. Ito ang uri ng reaksyon kung saan hindi lamang nila napapansin ang pagkawala mo, kundi naiisip din nila kung ligtas ka, masaya ka, o may pinagdaraanan ka ba. Ayon sa psychology, ang tunay na pag-aalala ay nagmumula sa emotional attachment. Kapag mahalaga ka sa emosyonal na buhay ng isang tao, nagiging bahagi ka ng kanyang normal na routine. Kaya kapag bigla kang nawala, may pakiramdam siyang may kulang o may hindi tama. Nakakagulat din na ang mga taong tunay na nag-aalala ay hindi palaging iyong pinakamadalas makausap. Minsan, sila pa ang tahimik lamang sa gilid. Hindi sila laging nagko-comment, hindi sila palaging nagpapakita ng atensyon. Pero kapag may kakaiba sa'yo, sila ang unang nakakaramdam. Sa kabilang banda, may mga taong akala natin ay labis na nagmamalasakit sa atin. Ngunit kapag nawala tayo, hindi nila agad napapansin. Hindi ito laging nangangahulugang wala silang pakialam. Iba lamang ang lalim ng koneksyon na mayroon sila sa atin. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang totoong mag-aalala sa iyo, tingnan mo ang mga taong naghahanap ng sagot kapag tahimik ka. Sila ang mga taong hindi lang nakikita ang presensya mo, kundi pinahahalagahan din nila ito. Ang tunay na pag-aalala ay hindi nasusukat sa matatamis na salita. Nakikita ito sa taong hindi komportable kapag hindi niya alam kung kumusta ka. 5. Ang sikolohiya ng pagkawala. Sino ang talagang maghahanap sa iyo kapag wala ka na?
May isang tanong na bihirang itanong ng mga tao sa sarili nila. Kapag bigla kang nawala sa buhay ng iba, sino kaya ang kusang maghahanap sa'yo? Ayon sa psychology, hindi ang dami ng kakilala ang nagdidikta kung sino ang maghahanap sa atin. Mas mahalaga ang lalim ng koneksyon na nabuo sa pagitan ng dalawang tao. Maaaring marami kang kaibigan, kakilala o kasamahan, ngunit iilan lamang ang tunay na maaapektuhan kapag nawala ang presensya mo. May konsepto sa psychology na tinatawag na attachment bond. Ito ang emosyonal na koneksyon na nabubuo kapag ang isang tao ay nagiging mahalagang bahagi ng ating buhay. Kapag malakas ang attachment bond, hindi basta-basta nawawala ang atensyon at pag-aalala para sa taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong agad nakakapansin kapag hindi ka nagparamdam. Hindi dahil araw-araw kayong nag-uusap, kundi dahil naging bahagi ka ng kanilang emosyonal na seguridad. Ang presensya mo ay naging normal na bahagi ng kanilang mundo. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taong hindi ka agad hahanapin. Hindi ito palaging nangangahulugang wala kang halaga sa kanila. Minsan hindi lamang ganoon kalalim ang koneksyon. Maaari ka nilang maalala paminsan-minsan, ngunit hindi sapat iyon upang maramdaman nila agad ang pagkawala mo. Ang nakakalungkot na katotohanan ay hindi lahat ng taong pinapahalagahan natin ay magkakaroon ng parehong attachment sa atin. Mas malaki ang espasyong ibinibigay natin sa kanila kaysa sa espasyong inilalaan nila para sa atin. Ngunit may magandang aral dito. Ang taong tunay na maghahanap sa iyo ay hindi kinakailangang pinakamalapit, pinakamadalas mong kausap o pinakamatagal mo nang kilala. Kadalasan, siya ang taong may malalim na emosyonal na koneksyon sa iyo at nakakaramdam ng kawalan kapag wala ka. Hindi ang bilang ng taong nakakakilala sa iyo ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nakakaramdam ng puwang na naiiwan kapag hindi ka na nila makita. 6. Kung hindi ka magparamdam, sino ang kusang hahanap sa iyo? Naiisip natin kung ano ang mangyayari kapag tumahimik tayo. Kapag huminto tayo sa pagme-message, pagtawag o pag-post sa social media. Mayroon kayang makakapansin? Mayroon kayang kusang maghahanap sa atin? Ayon sa psychology, ang sagot ay hindi nakadepende sa dami ng taong nasa paligid mo. Nakadepende ito sa kung gaano kalalim ang koneksyon na nabuo mo sa kanila. May mga taong sanay na ikaw ang laging nauuna. Ikaw ang unang nangangamusta, nag-aaya o nagbubukas ng usapan. Kapag bigla kang tumigil, maaaring tumahimik din sila. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil nasanay silang ikaw ang nagpapanatili ng koneksyon. Ngunit may ibang uri ng tao. Kapag napansin nilang hindi ka na nagpaparamdam, nagsisimula silang magtaka. Napapansin nila ang pagkawala mo dahil naging bahagi ka ng kanilang araw, isip o damdamin. Sa psychology, ito ay bunga ng emotional attachment. Kapag mahalaga ang isang tao sa atin, mas sensitibo tayo sa mga pagbabago sa kanyang presensya. Kaya hindi laging ang pinakamalapit ang kusang naghahanap. Minsan, ang taong tahimik lamang ang siyang unang magpapadala ng mensahe. Ang taong hindi mo inaasahan ang siyang magtatanong kung ayos ka lang. Ito ay dahil ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng usapan kundi sa halaga ng presensya ng isang tao. May isa pang mahalagang bagay na ipinapakita ng psychology. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit ay hindi naghahanap sa iyo dahil may kailangan sila. Hinahanap ka nila dahil may bahagi ng kanilang buhay na tila kulang kapag wala ka. Kaya kung sakaling dumating ang panahon na hindi ka magparamdam, mapapansin mo kung sino ang kusang lalapit. Hindi para husgahan ang iba, kundi para makita kung sino ang tunay na nakakaramdam ng halaga ng iyong presensya. Ang taong kusang naghahanap sa iyo ay kadalasang siya ring taong tunay na nagmamalasakit sa iyo nang hindi mo namamalayan. 7. Ang taong ito ang malamang na maghanap sa iyo. Kung bigla kang mawala sa social media, huminto sa pagme-message o hindi na magparamdam, sino kaya ang unang maghahanap sa iyo? Marami ang mag-aakalang ang sagot ay ang pinakamatalik na kaibigan, pinakamalapit na kamag-anak o ang taong palagi mong kasama. Ngunit ayon sa psychology,
Hindi palaging sila ang unang nakakaramdam ng pagkawala mo. Sa katunayan, ang taong malamang na maghanap sa iyo ay ang taong may pinakamalalim na emotional attachment sa iyo. Ito ang taong nakaugnay hindi lamang sa iyong presensya, kundi pati sa epekto mo sa kanyang emosyon at pang-araw-araw na buhay. Kapag mahalaga ang isang tao sa atin, nagiging bahagi siya ng ating routine. Nasanay tayong makita ang kanyang mensahe, marinig ang kanyang boses, o malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Kaya kapag bigla siyang nawala, may pakiramdam na may kulang. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong agad naghahanap ng sagot kapag hindi ka nagparamdam. Nakakagulat din na minsan, hindi ito ang taong pinakamadalas mong kausap. Maaari itong isang kaibigan na tahimik lang, ngunit laging nakikinig. Maaari rin itong isang taong hindi madalas magpakita ng emosyon, ngunit malaki pala ang pagpapahalaga sa iyo. Ayon sa psychology, mas mahalaga ang kalidad ng koneksyon kaysa sa dami ng oras na magkasama kayo. Ang taong tunay na nakakaramdam ng halaga mo ay hindi kailangang paalalahanan para mag-alala. Kusang napapansin ng kanyang isip at damdamin kapag wala ka. Samantala, may mga taong akala natin ay malapit sa atin, ngunit hindi agad mapapansin ang pagkawala natin. Hindi ito laging nangangahulugang wala silang pakialam. Maaaring iba lamang ang lalim ng attachment na mayroon sila. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang malamang na maghanap sa iyo, isipin mo ang taong tunay na pinahahalagahan ang presensya mo. Ang taong unang maghahanap sa iyo ay kadalasang hindi ang pinakamaingay sa buhay mo, kundi ang taong pinakaapektado kapag wala ka. 8. Kapag nawala ang presensya mo, dito mo malalaman ang iyong tunay na halaga. Habang palagi tayong nandyan para sa ibang tao, mahirap malaman kung gaano tayo kahalaga sa kanilang buhay. Nasasanay sila sa ating presensya. Nagiging normal ang ating mga mensahe, pakikinig, pagtulong, at simpleng pag-alala. Ngunit ayon sa psychology, madalas lamang napapansin ang tunay na halaga ng isang tao kapag siya ay wala na. May konseptong tinatawag na absence effect. Ito ang sitwasyon kung saan mas malinaw na nararamdaman ng isang tao ang kahalagahan ng isang bagay o tao kapag ito ay nawawala. Habang naroon ka, maaaring hindi nila gaanong napapansin ang kontribusyon mo sa kanilang buhay. Pero kapag nawala ka, sa kanila mararamdaman ang espasyong iniwan mo. Isipin mo ang isang tao na palaging nangangamusta. Maaaring hindi ito big deal sa una. Ngunit kapag huminto siya, may kakaibang katahimikan na mapapansin ng mga taong nasanay sa kanyang presensya. Doon nila mauunawaan kung gaano kahalaga ang simpleng bagay na dati nilang itinuturing na normal. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong agad naghahanap kapag hindi ka nagparamdam. Hindi dahil may kailangan sila sa iyo, kundi dahil may bahagi ng kanilang araw o emosyon na tila nawawala kapag wala ka. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taong hindi agad makakapansin. At ayon sa psychology, normal lang ito. Hindi lahat ng relasyon ay may parehong lalim. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng parehong attachment sa atin. Ngunit kung nais mong malaman ang tunay mong halaga, huwag mong tingnan kung gaano karaming tao ang nakapaligid sa iyo habang nandyan ka. Tingnan mo kung sino ang nakakaramdam ng kawalan kapag wala ka. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng papuri na natatanggap niya. Mas nakikita ito sa mga taong nakakapansin na may kulang sa kanilang buhay kapag nawala ang kanyang presensya. 9. Hindi ang pinakamalapit ang laging maghahanap sa iyo. Kapag iniisip natin kung sino ang maghahanap sa atin kapag tayo ay nawala o hindi nagparamdam, kadalasan ay may mga pangalan agad na pumapasok sa isip natin. Ang ating matalik na kaibigan, kapamilya, o mga taong madalas nating kasama. Ngunit ayon sa psychology, hindi palaging sila ang unang naghahanap. Isa sa mga dahilan nito ay ang tinatawag na perceived presence. Kapag ang isang tao ay palaging nandyan sa ating buhay, minsan ay nasasanay tayo sa kanyang presensya. Dahil sa sobrang pamilyar nito, hindi agad napapansin ang kanyang pagkawala. Parang isang bagay na palagi nating nakikita hanggang sa hindi na natin ito masyadong binibigyang pansin. Samantala,
May mga taong hindi naman natin gaanong nakakasama, ngunit may malalim na emosyonal na koneksyon sa atin. Sila ang mga taong nakikinig sa ating mga kwento, nakakaalala ng maliliit na detalye tungkol sa atin at tunay na nagbibigay halaga sa ating presensya. Kapag bigla tayong nawala, sila ang mas mabilis na nakakaramdam na may kulang. Ayon sa psychology, ang pag-aalala ay hindi lamang nakabatay sa pagiging malapit. Mas nakabatay ito sa emosyonal na attachment at sa papel na ginagampanan ng isang tao sa buhay ng iba. Kaya may mga pagkakataong ang taong hindi mo inaasahan ang siyang unang magtatanong kung ayos ka lang. Ang mga taong pinakamalapit sa atin ay abala rin sa kanilang sariling buhay. Hindi ito nangangahulugang wala silang pakialam. Ngunit maaaring hindi nila agad mapansin ang pagkawala natin. Samantalang ang isang taong tahimik na nagmamalasakit ay mas mabilis pang makakaramdam na may nagbago. Kaya kung sakaling mawala ka sa eksena at may isang taong kusang naghahanap sa'yo, huwag mo itong baliwalain. Maaaring siya ang taong tunay na nagbibigay halaga sa presensya mo. Hindi ang pinakamalapit ang laging unang naghahanap. Kadalasan, ito ang taong may pinakamalalim na koneksyon sa puso mo at sa kanyang puso. 10. Ang isang palatandaan na talagang mahalaga ka sa isang tao. Maraming tao ang naghahanap ng senyales na mahalaga sila sa buhay ng iba. Minsan iniisip natin na ang sukatan nito ay ang dami ng mensahe, tawag o oras na magkasama. Ngunit ayon sa psychology, may isang mas malinaw na palatandaan na madalas nating hindi napapansin. Ito ay kung paano nagre-react ang isang tao kapag wala ka. Kapag tunay kang mahalaga sa isang tao, hindi lamang niya napapansin ang presensya mo, napapansin din niya ang pagkawala mo. Kapag hindi ka nagparamdam, may bahagi ng kanyang isip na nagtatanong kung ayos ka lang. Kapag tahimik ka, napapansin niya ang pagbabago. At kapag hindi ka na nakikita gaya ng dati, nakakaramdam siya ng kakulangan. Ayon sa psychology, ito ay dahil sa emotional attachment. Kapag may malalim na koneksyon ng isang tao sa atin, nagiging bahagi tayo ng kanyang pang-araw-araw na mundo. Hindi man niya ito laging ipinapakita, nakasanayan na ng kanyang isip at damdamin ang ating presensya. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga taong kusang nangangamusta kahit wala naman silang kailangan. Hindi sila nagtatanong dahil obligasyon nila. Ginagawa nila ito dahil mahalaga ka sa kanila at gusto nilang malaman kung nasa mabuti kang kalagayan. Nakakatuwang isipin na minsan, ang mga taong tunay na nagmamalasakit ay hindi rin iyong pinakamadaldal o pinakapalaging nagpapakita ng atensyon. Maaaring tahimik lamang sila, ngunit kapag nawala ka, sila ang unang nakakapansin at nag-aalala. Sa kabilang banda, may mga taong palaging nandyan kapag masaya ang lahat. Ngunit hindi man lang mapapansin kapag hindi ka na nagpaparamdam. At dito natin nauunawaan na hindi lahat ng relasyon ay pareho ang lalim. Kaya kung gusto mong malaman kung mahalaga ka sa isang tao, huwag mo lamang tingnan kung paano kanya tinatrato kapag nandyan ka. Tingnan mo rin kung paano siya kumikilos kapag wala ka. Dahil sa huli, ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan na mahalaga ka sa isang tao ay ang katotohanang hinahanap kanya kahit hindi mo siya tawagin. Hindi natin kailangang mawala ng tuluyan para malaman kung sino ang tunay na may pakialam sa atin. Sapat na ang katahimikan, distansya o pansamantalang pagkawala upang makita kung sino ang kusang naghahanap, nag-aalala at nakakaalala sa ating presensya. Tandaan, ang tunay na halaga mo ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakakilala sa iyo, kundi sa mga taong nakakaramdam ng kawalan kapag wala ka. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo, pero ang mga taong tunay na konektado sa iyo ay hindi madaling makakalimot sa iyo. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Sa tingin mo, kapag bigla kang hindi nagparamdam, sino ang unang maghahanap sa iyo? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.